Isang iglap lang. Isang nakabibinging dagundong, at ang sunod kong namulatan ay ang kotseng iyon, yupi-yuping bakal na tila nilamukos na papel, umuusok pa sa gitna ng kalsada ng mabini. At ang lalaking nakahandusay sa tabi nito, duguan ang ulo, walang malay. Napahinto ang paglalako ko ng sampag-ita. Ang init ng 2:00 ng hapon ay biglang napalitan ng nanunuot na kilabot. Diyos ko po, bulalas ng isang ale na nagtitinda ng sigarilyo sa gilid. Nagkagulo ang mga tao. Ang iba'y napapasinghap, ang iba'y nagbubulungan pero walang gumagalaw. Parang natulos ang lahat sa kinatatayuan. Ako si Aya. 22 taon, ulilang lubos mula pa noong bata, at ang pagtitinda ng sampagitang nilililok ko sa sinulid tuwing madaling araw ang bumubuhay sa akin sa maliit na barong-barong na inuupahan ko malapit dito sa palengke. Hindi ko alam kung anong sumanib sa akin. Siguro'y ang awa o ang nakagawian kong tumulong kahit sa mumunting paraan. Binitiwan ko ang bilao ng mga bulaklak sa bangketa at tinakbo ko ang lalaki. Tulungan niyo ako. Tumawag kayo ng ambulansya, sigaw ko sa mga usyosero, pero parang bingi sila. Ang iba, busy pa sa pagkuha ng video sa kanilang mga cellphone. Nakakainis. Nakakagalit. Lumuhod ako sa tabi ng lalaki. Bata pa, marahil kaedad ko lang o mas matanda ng kaunti. Tisoy, matangos ang ilong, at kahit may dugo sa gilid ng labi at noo, bakas ang kagwapuhan. Nakasuot ng mamahaling polo shirt at pantalon. Halatang mayaman. Ang kotse niyang wasak, modelong mukhang sa magasin ko lang nakikita. Kuya! Kuya, gising, marahan kong tinapik ang pisngi niya. Walang kibo. Kinapa ko ang pulso sa lid. Mahina, pero mayroon pa. Salamat sa Diyos. Ang amoy ng gasolina at nasusunog na goma ay humahalo sa alimuom ng kalsada. Ang mga kwintas ng sampagita ko, nakakalat na, niyuyurakan ng mga taong nagsisimula ng maglapitan. Bahala na. Mas importante ang buhay ng taong ito. May lumapit na traffic enforcer. Tumabi kayo, miss. Tatawag na kami ng rescue. Hindi nagtagal, dumating ang ambulansya. Maingat siyang isinakay. Bago pa man isara ang pinto, napatingin sa akin ang isang paramedic. Sino po kayo sa pasyente? Ako po, yung unang nakakita, nauutal kong sagot. Kung maaari, miss, sumama na rin kayo. Baka kailanganin ng impormasyon o kung may kilala kayo sa kanya. Nag-aalangan man, sumampa ako. Sa isip ko, paano na ang mga paninda ko? Ang puhunan ko para bukas. Pero naawa ako sa lalaki. Nag-iisa siyang dinala dito. Kung ako kaya ang nasa kalagayan niya, gugustuhin ko ring may isang taong magmalasakit, kahit estranghero. Sa ospital, sa emergency room, habang nililinis ang mga sugat niya at sinusuri ng doktor, naiwan akong nakaupo sa isang sulok, yakap-yakap ang sarili. Amoy gamot at dugo ang paligid. Nakatingin lang ako sa kanya. Ang katahimikan dito ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng kalsada kanina. Sino kaya siya? May pamilya kaya siyang nag-aalala sa kanya ngayon? Lumipas ang halos 1 oras bago siya nagkamalay. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata, kumukurap-kurap na tila nalilito. Napansin niya ako. Nasaan ako? Tanong niya, garalgal ang boses. Nasa ospital po kayo, sir. Naaksidente po yung sasakyan ninyo, mahina kong sagot, lumalapit ng kaunti. Sinubukan niyang bumangon pero napangiwi siya sa sakit. Aray ang ulo ko. May benda na ang noo niya. Ikaw? Sino ka? Ako po si Aya. Ako po yung tumulong sa inyo kanina sa kalsada. Tinitigan niya ako. Mga matang nangungusap, may bahid ng pagtataka. Salamat, Anya. Anong pangalan ko? Nagulat ako. Hindi niyo po maalala? Umiling siya. Wala po kayong dalang wallet o V. Pero ang pangalan niyo po ay Sam. Samuel. Narinig ko pong tinawag kayo ng doktor kanina. Tipid akong umiti. Buti na lang narinig ko iyon. Sam, inulit niya, tila nilalasap ang pangalan. Salamat, Aya. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Nako, sir, wala po iyon. Kahit sino naman po sigurong makakakita, tutulong. Umiti na lang ako, kahit pa alam kong hindi lahat ng tao ganoon.
Isang nurse ang pumasok. Isam, mukhang okay na naman po kayo for observation. Minor concussion lang at mga galos. Pero kailangan po muna kayong manatili dito hanggang mamaya para masigurado. CJ, miss. Salamat. Nang makaalis ang nurse, muli siyang tumingin sa akin. Aya, paano kita mababayaran? Naku, sir, wag niyo na pong isipin yun. Ang mahalaga, ligtas kayo. Nahihiya ako. Hindi naman ako naghihintay ng kapalit. Hindi maaari, git niya. Anong trabaho mo? Nagtitinda lang po ako ng sampagita sa kalsada, sir. Yumuko ako. Siguro iniisip niya, hamak lang akong taga-kalsada. Umiti siya, isang matamis na ngiti na nagpaangat sa puso ko ng bahagya. Alam mo, may restoran ang pamilya namin sa Isla de Clara. Malaki iyon. Kailangan namin palagi ng mga taong masisipag. Gusto mo bang magtrabaho doon? Kahit anong posisyon na kaya mo, sa kusina o tagalinis. Mas maayos ang kita kaysa sa pagtitinda ng bulaklak. Natigilan ako. Trabaho. Sa isang malaking restoran? Sa Isla de Clara pa, na naririnig kong lugar ng mga mayayaman at turista. Totoo po, sir, hindi makapaniwalang tanong ko. Ito na ba yung swerteng sinasabi nila? Ang pag-asang matagal ko nang hinihintay? Naman, sagot niya. Consider it as the way of thanking you. At para na rin may kasama akong kakilala. Hindi ko alam kung paano ako napunta rito, kung sino ang mga kamag-anak ko. Ikaw lang ang mukhang pamilyar sa akin ngayon. May lungkot sa tinig niya nang sabihin iyon. Tumango ako, nangingilid ang luha. Sige po, sir. Tinatanggap ko po. Ang sampagitang minsan ay nagbibigay ng munting saya, ngayon ay nagbukas ng pinto para sa isang bagong pag-asa. Kinabukasan, matapos siyang ma-discharge at makontak ang isang ititak niya na siyang sumundo sa kanya, na mukhang gulat na gulat at alalang-alala, tinupad ni Sam ang pangako niya. Isang van ng restoran ang sumundo sa akin sa barong-barong ko. Dala ang iilang gamit na isinilid ko sa isang lumang bag, nagpaalam ako sa mga kapitbahay kong tsismosa pero mababait naman. Ang Claras, ang pangalan ng restoran, ay nakatayo sa gilid ng isang magandang baybayin sa Isla de Clara. Malaki ito, gawa sa salamin at modernong kahoy, napapaligiran ng mga halaman at may tanawin ng asul na dagat. Huminto kami sa likurang bahagi, sa may staff entrance. Pagbaba ko pa lang, naamoy ko na ang masasarap na putahe. Sinalubong kami ni Sam, mas maayos na ang itsura ngayon, bagamat may band-aid pa rin sa noo. Aya, mabutit nakarating ka. Halika, ipakikilala kita sa head chef at sa manager. Pagpasok namin sa maluwag at abalang kusina, lahat ng mata ay napako sa akin. Mga kusinero, mga waiter na dumadaan, mga dishwasher. Ang iba'y nagtataas ng kilay, ang iba'y nagbubulungan. Naririnig ko ang mga salitang tisino iyan. Taga saan? Bakit kasama ni Sir Sam? Naramdaman ko ang pag-iinit ng pisngi ko. Suot ko lang ang pinakamaganda kong bestidang kupas at sinelas. Agad akong nakaramdam na hindi ako kabilang dito. Ang mga sampagita ko, kahit ang bango nila, ay walang lugar sa gitna ng aroma ng bawang, sibuyas, at mga mamahaling sangkap. Siya si Aya, pakilala ni Sam sa isang matangkad na babaeng nasa edad 40, strikta ang mukha, si Liza, ang manager. Bagong empleyado natin. Bigyan mo siya ng trabaho sa kitchen utility muna para matuto. Ngumiti ng pilit si Liza. Okay, Sir Sam. Welcome to Claras, Aya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at alam kong hinuhusgahan niya ako. Tumango lang ako. Salamat po. Habang inililibot ako ni Liza sa kusina, ipinapakita ang mga gagawin ko, paghugas ng sangkaterbang plato, pagtulong sa paghahanda ng mga gulay, paglilinis ng sahig. Naramdaman ko ang isang pares ng matang-matamang nakamasid sa akin, mula sa isang madilim na sulok, malapit sa pinto ng opisina sa likod ng kusina. Sinubukan kong silipin kung sino, pero mabilis itong nawala. Isang anino lang ang aking naaninag. Kinilabutan ako. Pakiramdam ko, ang pagpasok ko rito ay hindi lang simula ng bagong pag-asa, kundi pati na rin ng mga bagong hamon. At marahil ng mga lihim na hindi ko pa nalalaman. Lumipas ang mga unang araw ko sa Claras na parang panaginip.
Mula sa pagtitinda ng sampagita sa ilalim ng sikat ng araw at alikabok ng kalsada, heto ako ngayon, napapaligiran ng kumikinang ng mga kasangkapang stainless steel, ng mga puting uniforme ng mga chef, at ng di mabilang na putaheng ang pangalan ay ngayon ko lang naririnig. Mabigat ang trabaho sa kitchen utility. Mula umaga hanggang gabi, walang tigil ang hugasan ng mga plato, kaldero, at kawali. Sumasakit ang likod ko sa kapupulot ng mga nahuhulog na gulay at sa kapupunas ng mga natatapong sarsa. Pero tiniis ko. Ito ang pagkakataong ibinigay sa akin at hindi ko sasayangin. Si Sir Sam, madalas kong makita. Minsan, dumadaan siya sa kusina, ningitian ako at mangangamusta. Kumusta ka na, Aya? Kaya mo pa ba? Tanong niya isang hapon habang pinupunasan ko ang pawis sa noo ko gamit ang likod ng palad. Opo, Sir Sam. Ayos lang po, sagot ko, medyo nahihiya pa rin. Ang mga kasamahan ko sa kusina, napapansin ko, palihim na sumusulyap sa amin, may mga ngiting mapanukso. Lalo na si Manang Josie, ang pinakamatanda sa mga tagahugas, na laging may baong tihay, ang kabataan nga naman, kapag nagkakasalubong kami ni Sir Sam. Isang Sabado, pagkatapos ng lunch service at bago magsimula ang abala para sa dinner, nilapitan ako ni Sir Sam. Medyo nag-aalangan pa siya. Aya, wala ka bang gagawin mamaya? Pagkatapos ng shift mo. Nagulat ako. Wala naman po, sir. Uwi lang po sa staff house. May maliit na kwarto kaming pinaghahasya ng 3 pang babaeng staff sa likod ng restoran. Gusto mo sanang kumain sa labas? Tanong niya, napakamot pa sa bato. Kahit sa simpleng karinderya lang. Para makabawi man lang ako sa'yo. At para may makausap. Medyo nalulunod pa rin ako sa mga nangyayari. Hindi pa rin niya lubos na naaalala ang lahat bago ang aksidente. Ang tanging naaalala niya ay ang pangalan niya, ilang detalye tungkol sa negosyo, at ang tita Janisa niya, na nalaman kong ina niya pala talaga, ang FE ng buong restoran. Bakit tita ang tawag niya? Hindi ko alam. Pumayag ako at isang malapad na ngiti ang gumuhit sa labi niya. Ang simpleng ngiting yon, parang may kung anong kiliti ang idinulot sa dibdib ko. Kilig. Ewan. Basta, masaya. Pagdating ng 6:00, pagkatapos kong maligo at magbihis ng pinakasimple kong damit, isang lumang maong pants at puting t-shirt, hinintay ko siya sa labas ng staff entrance. Dumating siyang nakasimpleng t-shirt din at shorts, dala ang motorsiklo niya. Hindi yung magarang kotse na naaksidente. Sakay na, ayan niya. Medyo nag-atubili ako. Hindi pa ako nakakasakay sa motorsiklo ng ganito kalapit sa isang lalaki. Pero sumakay na rin ako, maingat na kumapit sa balikat niya. Dinala niya ako sa isang maliit na kainan sa bayan, malayo sa mga magagarang restoran ng Isla de Clara. Isang simpleng tapsihan na may mga mesang plastik at mga bentilador na umiikot sa kisam. Umorder kami ng tapsilog at malamig na sagot gulaman. Habang kumakain, nagkwentuhan kami. Naikwento ko sa kanya ang buhay ko sa pagtitinda ng sampagita, ang pangungulila ko sa mga magulang na hindi ko nakilala, ang buhay sa ampunan noong bata pa ako. Nakikinig lang siya, paminsan-minsan ay nagtatanong, pero mas maraming beses na tahimik lang, tinititigan ako ng mga matang maihalong awa at hindi ko mawari kung ano pa. Alam mo, Aya, sabi niya, humahanga ako sa katatagan mo. Sa kabila ng lahat, hindi ka sumusuko. Kailangan po, sir. Kung hindi ako kikilos, sino pa po ang tutulong sa akin? Huwag mo na akong isir, sabi niya, umiti. Sam na lang. Magkaibigan naman na siguro tayo, di ba? Tumango ako, napangiti rin. Sige, Sam. Ang sarap pakinggan ng pangalan niya kapag walang isir. Parang mas malapit. Pagkatapos naming kumain, habang pabalik kami sa motor, may nadaanan kaming nagtitinda ng mga bulaklak sa gilid ng simbahan. Napahinto si Sam. Bumili siya ng isang bungkos ng puting rosas. Para sa'yo, sabi niya, iniabot sa akin. Namula ako. Naku, Sam, nag-abala ka pa. Maliit na bagay. Para sa pinakamabait na sampagita vendor na nakilala ko. Kinindatan niya ako at pakiramdam ko ay lumutang ako. Ang mga puting rosas ay tila mas bumango pa kaysa sa mga sampagitang dati kong tangan. Ngunit ang ligayang iyon ay hindi nagtagal. Kinabukasan, ipinatawag ako sa opisina ni Ma'am Janisa. Siya ang ina ni Sam, ang sifi ng Claras.
Isang babaeng nasa mga 50 anyos, matangkad, balingkinitan, at laging seryoso ang mukha. Ang kanyang mga mata ay tila laging nanunuri at ang bawat salita niya ay tila may bigat. Kinakabahan ako tuwing makikita ko siya. Maupo ka, Aya, sabi niya, hindi man lang tumitingin sa akin, abala sa pagpirma ng mga papeles sa kanyang mamahaling lamesa. Ang opisina niya ay malaki, malamig dahil sa aircon, at napapaligiran ng mga painting na mukhang antigo. Naupo ako sa gilid ng upuan, pinaglalaruan ang mga daliri ko. Nakarating sa akin na madalas kayong lumalabas ni Sam, simula niya, sa wakas ay itinaas ang tingin sa akin. Ang mga mata niyang iyon, parang kayang basahin pati ang kaluluwa mo. Ah, minsan lang po, ma'am. Nagpapasalamat lang po siya sa pagtulong ko sa kanya nung naaksidente siya, mabilis kong paliwanag. Tumango-tango siya. Si Sam ay may pinagdadaanan ngayon. Ang aksidente ay nakaapekto sa kanya. Mahina pa ang kanyang alaala at madali siyang maimpluwensyahan. Hindi ko nagustuhan ang tono niya. Parang sinasabi niyang masama akong impluwensya. Ma'am Janisa, wala po akong masamang intensyon kay Sir, kaisam po. Alam ko, sabi niya, pero ang mga mata niya ay nagsasabi ng iba. Pero Aya, kailangan mong maintindihan. Ang pamilya namin ay may reputasyong inaalagaan. Si Sam, bilang nag-iisang tagapagmana, ay may mga responsibilidad. Hindi siya maaaring basta-basta na lang makipag-ugnayan sa kung sino-sino lang. Ang sakit ng mga salitang iyon. Kung sino-sino lang. Ibig sabihin, ako iyon. Isang hamak na tagabenta ng sampagita, isang ulila. Naiintindihan ko ang pasasalamat mo sa kanya, Aya, at ang pagtulong niya sa iyo sa pamamagitan ng trabahong ito. Pero sana, hanggang doon na lang iyon. Maging profesional tayo. Iwasan mo na ang masyadong pakikipaglapit sa anak ko. Para na rin sa ikabubuti mo. May diin ang huling mga salita. Isang babala. Tumango lang ako, pigil ang luhang nagbabadyang pumatak. Opo, Ma'am Janisa. Naiintindihan ko po. Mabuti. Makakaalis ka na. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang kaunting pag-asa at kilig na naramdaman ko kagabi ay biglang naglaho, napalitan ng takot. Takot na baka mawala ang trabahong ito, takot na baka masira ang namumuong pagkakaibigan namin ni Sam, takot na baka totoong wala akong lugar sa mundo nila. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa maliit na kama ko sa staff house, yakap-yakap ang unan. Ang mga salita ni Ma'am Janisa ay umuulit-ulit sa isip ko. Hindi siya maaaring basta-basta na lang makipag-ugnayan sa kung sino-sino lang. Sino nga ba ako? Bigla, bumalik sa alaala ko ang isang eksena mula sa nakaraan. Ako, mga 6 na taong gulang, nakaupo sa isang sulok ng malaking kwarto sa ampunan ng ang Kalinga. Hawak ko ang isang gula-gulanit na manika, ang tanging bagay na dala ko raw noong iwan ako sa hagdan ng gusaling iyon. May isang madring lumapit sa akin, si Sister Teresa, ang pinakamabait sa lahat. Aya, anak, sabi niya, hinahaplos ang buhok ko. May mga bagong dating na laruan. Halika, pumili ka. Umiling ako. Ayoko po. Gusto ko po makita si Mama at Papa. Malungkot na ngumiti si Sister Teresa. Alam mo, Aya, minsan, may mga bagay tayong hindi naiintindihan. Pero laging may plano ang Diyos. Baka ang pamilya mo, hinahanap ka rin. O baka naman, may bagong pamilyang darating para sa'yo. Hindi ko na maalala kung ano ang sumunod. Ang alam ko lang, lumaki akong laging nagtatanong kung nasaan ang tunay kong pamilya. Sino sila? Bakit nila ako iniwan? May kapatid kaya ako? Ang mga tanong na iyon, na matagal ko nang ibinaon sa limot, ay biglang sumasal sa isip ko ngayon. Dahil sa sinabi ni Ma'am Janisa, naramdaman ko ulit ang pagiging ulila, ang pagiging iba. Ang mga anino ng nakaraan. Akala ko, naiwan ko na sila sa Maynila, sa mga kalsadang nilakaran ko. Pero heto sila, sumusunod pa rin sa akin, kahit dito sa magandang Isla de Clara. Samantala, sa malaking bahay ng mga Montero, hindi kalayuan sa Claras, si Janisa ay nasa kanyang silid-aklatan. Hindi siya mapakali. May kung anong bumabagabag sa kanya tungkol kay Aya. Hindi lang dahil isa itong ordinaryong babae na malapit sa anak niya. May iba pa. Isang pamilyaridad na hindi niya maintindihan. Binuksan niya ang isang antigong aparador.
Sa pinakailalim na drawer, kinuha niya ang isang maliit, nakatagong kahon na yari sa Nara. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, bukod sa mga lumang alahas at sulat, may isang kupas na litrato. Isang batang babae, mga 4 o 5 taong gulang, nakangiti, may hawak na bulaklak ng sampag-ita. Ang mga mata ng bata sa litrato ang hugis ng mukha. Napasinghap si Janisa. Ang kamukha nito kamukhang kamukha ni Aya. Ang batang babae sa litratong matagal na niyang itinatago, ang batang babaeng akala niya inaglaho na ng tuluyan sa kanyang buhay. Napahawak siya sa dibdib, ang mga mata ng lalaki sa gulat at di maipaliwanag na takot. Ang mga sumunod na linggo sa Claras ay naging parang paglalakad sa manipis na yelo para sa akin. Ang dating masiglang kulitan namin ni Sam ay napalitan ng mga formal na tango at tipid ng ngiti, lalo na kapag nasa paligid si Ma'am Janisa o si Amy Eliza. Ramdam ko ang pag-iwas ni Sam, hindi dahil gusto niya, kundi dahil alam kong pinagsabihan din siya ng ina niya. Masakit, pero ano ang magagawa ko? Hamak na empleyado lang ako at siya ang anak ng may-ari. Pero hindi doon natapos ang mga pagsubok. Isang umaga, pagdating ko sa kusina, kakaiba ang tinginan sa akin ng mga kasamahan ko. May mga nagbubulungan, may mga pasimpleng sumusulyap tapos iiwas ng tingin. Si Manang Josie, na dati palangiti sa akin, ay hindi ako pinansin. Anong meron? Tanong ko kay Lina, isa sa mga dishwasher na medyo kasundo ko. Umiling si Lina, parang nag-aalangan. Naku, Aya, may kumakalat na tsismis. Tsismis? Tungkol saan? Sabi nila kaya ka raw kinuha ni Sir Sam dito kasi may something daw kayo. Tapos, ikaw daw, ginagamit mo lang daw si Sir Sam para umangat sa buhay. May nagsabi pa nga na baka ninanakawan mo raw ang stockroom. Parang sinampal ako ng malakas. Ano? Sinong nagsabi niyan? Hindi yan totoo. Nanginginig ang boses ko sa galit at hiya. Ninakawan? Ako. Ni minsan sa buhay ko, hindi sumagi sa isip ko ang magnakaw, kahit gaano pa kahirap ang buhay. Ang dignidad ko na lang ang meron ako. Hindi ko alam, Aya. Basta kumalat na lang kaninang umaga. Si Amy Eliza, galit na galit kanina, pinapatawag ka raw mamaya, bulong ni Lina, puno ng awa ang mga mata. Pakiramdam ko ay guguho ang mundo ko. Alam kong si Ma'am Janisa ang may pakana nito. Ito na siguro ang paraan niya para tuluyan akong mapaalis. Ang sakit isipin na ang taong ina ni Sam, ang taong dapat ay may pangunawa, ay kayang gumawa ng ganito para lang masira ang reputasyon ko. Bandang tanghali, pinatawag nga ako ni Amy Eliza sa opisina niya. Masungit ang mukha niya, mas masungit pa kaysa dati. Aya, alam mo ba kung bakit kita pinatawag? Diretsong tanong niya. Dahil po sa mga tsismis, Ma'am, mahina kong sagot, pinipigilan ang panginginig ng mga kamay ko. Tsismis? Tinaasan niya ako ng kilay. Ayon sa inventaryo natin kahapon, may mga nawawalang dilatang sangkap at ilang bote ng imported na alak sa stockroom. At ikaw, Aya, ang huling nakitang pumasok doon kahapon pagkatapos ng shift mo, ayon sa logbook. Nanlaki ang mga mata ko. Pero, Ma'am, hindi po ako kumuha ng kahit ano. Pumasok po ako para kunin yung ekstrang mga basahan, inutos po sa akin ni Chef Anton. Si Chef Anton ay naka-leave ngayon, Aya. At kahit patotoo yan, ang logbook ay nagsasabing ikaw ang huli. Mahirap paniwalaan na walang kinalaman ang mga tsismis na sinasabi mo sa mga nawawalang ito. Hindi ako makapagsalita. Pinagtutulungan nila ako. Gusto nilang palabasin na magnanakaw ako. Ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan ay nagsimula ng tumulo. Ma'am, parang awan niyo na po, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po kayang gawin yon. Umiling si Ina Eliza. Mahirap na, Aya. Dahil dito at sa mga di magagandang usapan tungkol sa iyo at kay Sir Sam, napagdesisyonan ni Ma'am Janisa na mas mabuting tanggalin ka na sa trabaho. Parang bombang sumabog sa pandinig ko ang mga salitang yon. Tanggal sa trabaho? Saan ako pupulutin? Paano na ang mga pangarap kong unti-unti nang nabubuo? Pero, Ma'am, pasensya na, Aya. Final na ang desisyon. Kunin mo na ang huling sahod mo at umalis ka na bago matapos ang araw na ito. Tumalikod na siya, senyales na tapos na ang usapan. Lumabas ako ng opisina na parang wala sa sarili.
Ang mga tingin ng mga kasamahan ko ay parang mga kutsilyong tumutusok sa likod ko. Ang iba ay may halong awa, ang iba'y tila tuwang-tuwa. Ang bigat sa dibdib. Ang bigat-bigat. Nakasalubong ko si Sam sa hallway papuntang locker room. Nakita niya ang namumugto kong mga mata. Aya, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nag-aalala ang mukha niya. Umiling lang ako, hindi makapagsalita. Ayokong isipin niyang nagrereklamo ako o nagsusumbong. Si Mama ba? May sinabi ba siya sa'yo, giit niya? Tanggal na ako sa trabaho, Sam, sa wakas ay nasabi ko, garalgal ang boses. Pinagbibintangan nila akong nagnakaw. Nakita ko ang gulat at galit sa mga mata ni Sam. Ano? Hindi maaari. Kakausapin ko si Mama. Akmang tatalikod na siya para puntahan ang ina nang pigilan ko siya. Huwag na, Sam. Baka lalo lang lumaki ang gulo. Siguro hindi talaga ako para dito. Pinilit kong humiti kahit ang pait-pait ng nararamdaman ko. Hindi, Aya. Hindi ako papayag. Alam kong hindi mo kayang gawin yon. Hinawakan niya ang braso ko. Ang init ng kamay niya ay nagbigay ng kaunting kalma sa nagwawala kong damdamin. Sam, anak. Anong ginagawa mo? Isang malamig na boses ang pumutol sa amin. Si Ma'am Janisa, nakatayo sa dulo ng hallway, matalim ang tingin sa amin, lalo na sa pagkakahawak ni Sam sa braso ko. Mama, bakit niyo tinanggal si Aya? At bakit niyo siya pinagbibintangang nagnakaw? Alam nating pareho na hindi niya iyon magagawa, mataas na ang boses ni Sam, bakas ang galit. Samuel, pumasok ka sa opisina ko. Mag-uusap tayo, mariing sabi ni Ma'am Janisa, hindi inaalis ang tingin sa akin. At ikaw, Aya, umalis ka na. Huwag mo nang guluhin pa ang anak ko. Walang nagawa si Sam kundi sumunod sa ina niya, pero bago siya pumasok sa opisina, nilingon niya ako, puno ng pag-aalala at pangakong hindi niya ako pababayaan. Habang nag-aayos ako ng iilang gamit ko sa staff house, hindi ko mapigilan ang mapahagulgol. Ang sakit. Ang hirap. Para akong basang sisiw na itinapon sa gitna ng ulan. Saan ako pupunta? Wala akong ibang kakilala dito sa Isla de Clara. Biglang may kumatok sa pinto. Si Lina. May dala siyang isang maliit na supot ng tinapay at isang bote ng tubig. Aya, pasensya ka na sa nangyari, sabi niya, malungkot ang mukha. Heto, kaunting baon. Alam kong wala kang mapupuntahan. Niyakap ko siya. Salamat, Lina. Salamat talaga. Alam mo, Aya, sabi niya habang kumakala sa yakap. May kilala akong matandang babae sa may bandang palengke. Si Nanay Nen. May maliit siyang sari-sari store doon. Dati siyang nagtatrabaho dito sa Claras, sa laundry section, pero matanda na kaya nag-retire na. Baka pwede kang makitira muna sa kanya o makatulong sa tindahan niya. Mabait yon, sigurado akong tutulungan ka niya. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ko. Talaga, Lina. Saan ko siya makikita? Itinuro ni Lina ang direksyon. Nagpasalamat ako ng paulit-ulit. Bago ako umalis, lumingon ako sa gusali ng Claras. Isang lugar na nagbigay sa akin ng panandali ang pag-asa, at ngayon ay nagdulot ng matinding kabiguan. Dala ang maliit kong bag at ang supot mula kay Lina, tinahak ko ang daan papunta sa palengke. Ang init ng araw ay parang dumadagdag sa bigat ng aking dibdib. Pagod na ako, hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa puso. Natagpuan ko ang maliit na sari-sari store ni Nanay Nen sa isang eskinita. Isang tipikal na tindahan, puno ng mga chichirya, delata, at mga sachet ng kape at shampoo. Sa loob, isang matandang babae na maputi na ang buhok pero maliksi pa rin ang kilos ang nag-aayos ng paninda. Magandang hapon po, bati ko, medyo nahihiya. Tumingin siya sa akin, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labing may kunot na. Magandang hapon din, iha. Anong kailangan mo? Ang boses niya ay malumanay at puno ng kabaitan. Ako po si Aya. Pinapunta po ako dito ni Lina, yung nagtatrabaho po sa Claras. Ah, si Lina. Kumusta na ang batang yon? Masigla niyang tanong. Maupo ka, iha. Mukhang pagod na pagod ka. Itinuro niya ang isang maliit na bangkong kahoy sa gilid ng tindahan.
Naupo ako at doon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ikinuwento ko kay Nanay Nen ang lahat ng nangyari, ang aksidente ni Sam, ang pagtulong ko, ang trabaho sa Claras, ang mga tsismis, at ang pagpapatalsik sa akin. Umiiyak ako habang nagsasalita. Si Nanay Nene ay tahimik lang na nakikinig, paminsan-minsan ay tumatango o hinihimas ang likod ko. Nang matapos ako, kumuha siya ng isang basong tubig at iniabot sa akin. Uminom ka muna, iha. Mahirap talaga ang buhay, pero laging may awa ang Diyos. Pero nanay, wala na po akong mapupuntahan. Wala po akong pera. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko, hikbi ko. Hinawakan ni Nanay Nene ang kamay ko. Ang mga kamay niya ay kulubot na pero mainit. Huwag kang mag-alala, Aya. Pwede kang tumuloy dito sa akin pansamantala. Maliit lang ang bahay ko sa likod nitong tindahan, pero kasya naman tayo. Pwede mo akong tulungan dito sa pagtitinda, kapalit ng pagkain at matutuluyan mo. Napatingin ako sa kanya, hindi makapaniwala. Isang estranghero, pero handang tumulong sa akin nang walang pag-aalinlangan. Talaga po, nanay? Gagawin ko po ang lahat. Ngumiti si Nanay Nene. Naman, iha. Alam mo, noong bata pa ako, may tumulong din sa akin noong mga panahong wala akong malapitan. Panahon na para ipasa ko ang kabutihang iyon. Tinitigan niya ako ng matagal, tila may inaalala. Alam mo, iha, may kung anong pamilyar sa'yo. Para kitang nakita na dati. Noong mas bata ka pa. Natigilan ako. Po. Saan po, nanay? Umiling siya. Hindi ko na matandaan. Ang ulyanin ko na talaga. Pero parang may koneksyon. Bigla siyang may naalala. Teka, iha. May ipapakita ako sa'yo. Baka may maalala ka rin. Tumayo siya at pumasok sa maliit na pinto sa likod ng tindahan. Pagbalik niya, may dala siyang isang maliit na bowl na kahoy, katulad ng bowl ni Maam Janisa, pero mas simple at mas luma. Binuksan niya ito. Sa loob, may mga lumang damit, ilang sulat, at mga litrato. Kinuha niya ang isang litrato, medyo naninilaw na at may tupi sa gilid. Inabot niya ito sa akin. Isang batang babae, marahil mga 6 o 7 taong gulang, nakasuot ng simpleng bestida, nakatayo sa harap ng isang gate na may nakasulat na Ang Kalinga. Ang batang babae. Napahawak ako sa dibdib ko. Ang batang babae sa litrato ako iyon. Ang ampunan kung saan ako lumaki. Nanay ako po yan, nauutal kong sabi. Paano po kayo nagkaroon ng litrato ko? Ngumiti si Nanay Nene, isang ngiting maihalong lungkot at pagkaunawa. Alam mo, iha, matagal na panahon na iyon. Ako ang nag-aalaga sa iyo noon sa Ang Kalinga, bago ako lumipat dito sa Isla de Clara. Ikaw yung batang laging maihawak na gula-gulanit na manika, at laging nagtatanong tungkol sa mga magulang mo. Napatayo ako, nanginginig. Si Nanay Nen ang isa sa mga madring nag-alaga sa akin noon. Pero bakit hindi ko siya maalala? Siguro dahil masyado pa akong bata noon. Nanay Nendi. May kailangan kang malaman, Aya, sabi niya, seryoso na ang mukha. Hinawakan niya ang mga kamay ko. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Tungkol sa tunay mong pamilya. Tungkol sa nanay mo. Ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis. Ang mga anino ng nakaraan ay hindi lang pala sumusunod sa akin. Nandito na sila sa harapan ko, handa nang magpakita ng liwanag. Ang mga salitang binitiwan ni Nanay Nene ay parang kulog na yumanig sa buong pagkatao ko. Tungkol sa tunay mong pamilya. Tungkol sa nanay mo. Paulit-ulit iyong nag-echo sa isip ko habang nakatitig ako sa kanya, ang bibig ko'y bahagyang nakaawang, hindi makapagsalita. Ang lumang litrato ko sa ampunan ay nanginginig sa hawak kong kamay. Pinaupo ako ulit ni Nanay Nen sa bang. Kumuha siya ng isa pang kupas na papel mula sa bowl, isang lumang birth certificate, gusot-gusot na ang mga gilid at may mga mansa ng panahon. Itinuro niya ang pangalan ng ina, Janisa Montero. Nanlaki ang mga mata ko. Janisa Montero. Impossible. Si Maam Janisa ang sifi ng Claras, siya ang nanay ko. Ang boses ko ay halos pabulong, puno ng di makapaniwalang gulat. Ang babaeng nagpahirak sa akin, ang babaeng gumawa ng paraan para matanggal ako sa trabaho, ang babaeng humamak sa pagkatao ko, siya ang ina ko. Hindi. Hindi maaari.
Alam kong mahirap paniwalaan, Aya, malumanay na sabi ni Nanay Nen, ang mga mata niya'y puno ng awa. Pero iyan ang katotohanan. Noong mga panahong iyon, si Janisa ay bata pa, marahil kaedad mo lang ngayon. Nagmula siya sa isang mahigpit at tradisyonal na pamilya. Ang ama niya, ang lolo mo, ay isang maimpluwensyang tao sa Maynila noon. Nang malaman niyang nagdadalang tao si Janisa sa isang lalaking hindi niya aprobado, isang simpleng musikero lamang, nagalit ito ng husto. Pinagbantaan si Janisa na itatakwil siya at sisirain ang kinabukasan niya kung hindi niya ililihim ang tungkol sa iyo. Napakagat ako sa labi, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang sakit. Ang sakit na malaman ang lahat. Dahil sa takot at pressure mula sa kanyang ama, patuloy ni Nanay Nen, napilitan si Janisa na ipaampun ka. Ako ang kinausap niya noon. Ako ang pinagkatiwalaan niya. Isang gabi, dinala kanya sa angkalinga, umiiyak, basang-basa ng luha ang mga mata. Ang tanging bilin niya sa akin ay alagaan ka at huwag na huwag sasabihin kahit kanino ang tungkol sa pinagmulan mo, lalo na sa pamilya niya. Nangako siyang babalikan ka kapag kayanan niya, kapag malaya na siya sa kontrol ng ama niya. Pero hindi niya ako binalikan, hagulgol ko. Iniwan niya ako. Itinago niya ako. Ang galit ay nagsisimula ng pumalit sa gulat. Galit sa inang hindi ako pinanindigan, galit sa lolong hindi ko nakilala na siyang dahilan ng lahat. Sinubukan niya, Aya. Alam ko, sinubukan niya. Makalipas ang ilang taon, pagkamatay ng ama niya, bumalik siya sa ampunan para hanapin ka. Pero huli na ang lahat. Nakaalis ka na raw, sabi ng namamahala noon. May umampun daw sa'yo, isang pamilya mula sa probinsya. Hindi na nila alam kung saan ka napunta. Gumuho ang mundo ni Janisa. Akala niya na wala ka na sa kanya ng tuluyan. Kaya baga noon na lang ang galit niya sa akin. Dahil naaalala niya ako. Dahil ako ang bunga ng kasalanan niya, pait kong tanong. Umiling si Nanay Nen. Sa tingin ko, Aya, hindi niya alam na ikaw yung anak niya. Marahil, may pamilyaridad siyang nararamdaman, pero hindi niya lubos na maisip na ang batang matagal na niyang hinahanap ay nasa harapan na niya. Siguro, ang galit niya ay bunsod ng takot. Takot na baka ang nakaraan niyang matagal nang ibinaon ay muling mabuksan, lalo na't malapit ka kay Sam. Sam. Si Sam, nakapatid ko pala sa ina. Ang lalaking unti-unti nang napapalapit sa puso ko. Ang lalaking nagpakita sa akin ng kabutihan. Ngayon, kapatid ko siya. Ang sakit ay dumoble. Ang pag-asang umusbong sa puso ko para sa kanya ay biglang naging isang ipinagbabawal na damdamin. Ang kilig ay napalitan ng selos, selos hindi dahil sa ibang babae, kundi selos dahil sa katotohanang hindi kami maaaring maging higit pa sa magkapatid. Kailangan kong makausap si Sam, sabi ko, nanginginig ang boses. Kailangan niyang malaman. Sigurado ka ba, Aya, nag-aalangang tanong ni Nanay Nen. Baka mas lalong gumulo ang lahat. Pero karapatan niyang malaman, Nanay. At karapatan ko ring harapin si Maam Janisa. Kailangan kong malaman mula mismo sa kanya kung bakit. Tumayo ako, puno ng determinasyon, kahit pa ang mga tuhod ko'y nangangatog. Ang sampagitang dati kong pinanghahawakan para mabuhay ay tila naging mga tinik na tumutusok sa puso ko. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Paikot-ikot ako sa maliit na kwarto na ipinahiram sa akin ni Nanay Nen. Inisip ko kung paano ko sasabihin kay Sam. Paano ko sisimulan? Paano kung hindi siya maniwala? Paano kung magalit siya sa akin? Libo-libong tanong ang bumabagabag sa isip ko. Nagdesisyon akong hintayin ang tamang pagkakataon. Kinabukasan, maaga akong gumising. Nagpaalam ako kay Nanay Nen na pupunta ako sa Claras. Hindi para magmakaawa na ibalik sa trabaho, kundi para kausapin si Janisa. Kailangan ko ng mga sagot. Pagdating ko sa staff entrance ng Claras, pinigilan ako ng guard. Miss Aya, bawal na po kayong pumasok dito. Kailangan ko lang pong makausap si Maam Janisa. Importante po, pakiusap ko. Umiling ang guard. Utos po ni Maam. Huwag na raw po kayong papasukin. Napayukom ako ng kamao. Ang galit ay muling umakyat sa dibdib ko. Ganito na ba talaga siya? Ganito na ba siya kadesperadong itago ang lahat? Nag-abang ako sa labas, sa may parking lot. Alam kong darating siya.
at hindi nga ako nagkamali. Makalipas ang halos 1 oras, dumating ang isang mamahaling itim na kotse. Bumaba si Ma'am Janisa, suot ang kanyang eleganteng business attire, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng umaga. Nilapitan ko siya. Ma'am Janisa, kailangan po nating mag-usap. Nagulat siya nang makita ako. Ang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng iritasyon. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko nang huwag ka nang magpapakita pa? Kailangan ko pong malaman ang totoo, Ma'am. Tungkol sa akin. Tungkol sa pagkatao ko. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata, pinipilit ipakita ang tapang na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Natawa siya ng mapakla. Ang pagkatao mo. Isa kang hamak na ulilang walang pinanggalingan. Yan ang pagkatao mo. Hindi po yan totoo, sigaw ko, hindi na napigilan ang emosyon. Alam ko na po ang lahat. Alam ko na kayo ang ina ko. Natigilan si Ma'am Janisa. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang mga mata niya inanlaki, puno ng gulat at takot. Saan mo narinig yan? Sinungaling ka. Isa kang oportunista. Hindi po ako nagsisinungaling. Si Nanay Nensya po ang nagsabi sa akin. Siya ang nag-alaga sa akin sa ampunan. Nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Ma'am Janisa. Ang pangalan ni Nanay Nene ay tila may epekto sa kanya. Hindi maaari di. Bulong niya, napahawak sa sentido. Bakit, Ma'am? Bakit niyo ako itinago? Bakit niyo ako itinakwil? Sunod-sunod kong tanong, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa aking mga pisngi. Hindi mo naiintindihan, sigaw niya, ang boses ay naglalaman ng sakit at galit. Ginawa ko lang ang dapat. Para protektahan ka. Para protektahan ang pamilya ko. Protektahan? O para protektahan ang sarili niyo? Ang reputasyon niyo. Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko. At wala rin kayong alam sa mga pinagdaanan ko, ganti ko. Lumaki akong walang kinagis ng magulang, laging nagtatanong kung bakit ako iniwan. At ngayon, malalaman kong ang sarili kong ina ang siyang dahilan ng lahat ng paghihirap ko. Ang tensyon sa pagitan namin ay halos masasalat. Ang mga empleyadong dumadaan ay napapahinto, nagbubulungan, usyoso sa nangyayaring komprontasyon sa parking lot. Hindi ko sinasadyang saktan ka, Aya, sabi ni Ma'am Janisa, bahagyang lumambot ang boses, pero bakas pa rin ang pagmamatigas. Pero kailangan mong lumayo. Lumayo ka sa amin. Lumayo ka kay Sam. Dahil kapatid ko siya, mapait kong tanong. Natigilan ulit siya. Alam mo na rin? Opo. At ang sakit-sakit, Ma'am. Ang sakit-sakit na ang taong nagpakita sa akin ng kabutihan, ang taong minsan kong inakalang ay kapatid ko pala. Ang pag-uusap namin ay nauwi sa isang mainit na pagtatalo. Mga salitang masasakit ang aming binitiwan sa isa't isa. Ang galit, ang sakit, ang mga taon ng paghahanap at pangulila ay sumabog na parang bulkan. Hindi ko na alam kung ano ang mga nasabi ko, basta't inilabas ko lahat ng sama ng loob ko. Hindi kita mapapatawad, Ma'am Janisa. Hindi, sigaw ko sa gitna ng aking paghagulgol. Wala akong hinihinging tawad sa'yo, sigaw niya pabalik, ang mukha'y namumula sa galit. Umalis ka na. Huwag ka nang magpapakita pa sa akin kahit kailan. Akmang tatalikod na siya nang biglang may isang boses na pumutol sa amin. Mama! Aya! Anong nangyayari dito? Si Sam. Nakatayo siya di kalayuan, ang mukha'y puno ng pagkalito at pag-aalala. Kitang-kita niya ang namumugtokong mga mata at ang galit sa mukha ng kanyang ina. Ang dala niyang briefcase ay nabitawan niya sa sahig. May pasya sa kanyang mga mata, isang pa siyang magpapabago sa lahat. Ang biglaang pagdating ni Sam ay parang isang malakas na hangin na humawi sa nag-aalimpuyong tensyon sa pagitan namin ni Ma'am Janisa. Pareho kaming natigilan. Ang mga masasakit na salitang kanina lang ay parang bula na naglaho sa hangin, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Si Sam, nakatayo roon, ang tingin ay nagpapalipat-lipat sa aming dalawa, baka sa mukha ang di maipaliwanag na gulo. Sam, anak, si Ma'am Janisa ang unang nakabawi, pilit na pinapakalma ang sarili. Wala ito. May hindi lang kami pagkakaunawaan ni Aya. Pumasok ka na sa loob. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Sam, pero umiwas ito. Hindi, ma, matigas na sabi ni Sam,
ang mga mata ay nakapako sa akin, pagkatapos ay sa ina niya. Narinig ko ang sigawan ninyo. Narinig ko ang sinabi ni Aya. Totoo ba iyon, ma? Totoo bang totoong si Aya at ako? Hindi niya matapos ang sasabihin, tila nahihirapang bigkasin ang mga salitang magpapabago sa lahat. Ang mukha ni Ma'am Janisa ay namutla. Ang tapang na ipinakita niya kanina sa akin ay biglang naglaho. Napayuko siya, hindi makatingin ng diretso sa anak. Ang katahimikan niya ang nagsilbing kumpirmasyon. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Sam. Mula sa pagkalito, napalitan ito ng gulat, tapos ng di makapaniwalang sakit, at sa huli, ng matinding galit. Ang mga kamao niya ay nagkuyom. Bakit, ma? Bakit niyo itinago sa akin? Sa aming dalawa? Ang boses ni Sam ay nanginginig, puno ng hinanakit. Lahat ng panlolokong ito para saan? Sam, anak, makinig ka. Makinig, putol ni Sam, tumataas na ang boses. Ilang taon, ma? Ilang taon niyong itinago ang kapatid ko? Ang kapatid kong hinanap-hanap ko simula noong magkamalay ako tungkol sa isang nawalang kapatid na ayaw niyong pag-usapan. Siya ba iyon, ma? Si Aya ba yung sanggol na sinasabi niyo noon na hindi na natin makikita? Ang sakit sa boses ni Sam ay parang punyat na tumago sa puso ko. Hinanap niya ako. Si Ma'am Janisa ay napaiyak na. Ang imahe ng matigas at kontroladong sihi ay gumuho sa isang iglap, napalitan ng isang ina na puno ng pagsisisi at sakit. Sam. Siya nga. Patawarin mo ako, anak. Patawarin niyo ako. Patawad, mapaklang tumawa si Sam. Ganoon lang ba kadali yun, ma? Matapos ang lahat ng sakit na idinulot niyo sa kanya? Matapos niyong pagbintangan siya, tanggalin sa trabaho, at ipagtabuyan na parang aso. Tapos hihingi kayo ng tawad? Lumapit si Sam kay Ma'am Janisa, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi ko kayo mapapatawad, hindi sa ngayon. Ang mga salitang iyon mula kay Sam ay parang sampal na gumising sa akin. Ang galit na naramdaman ko kanina kay Ma'am Janisa ay bahagyang napalitan ng awa. Nakikita ko ang pagdurusa sa mga mata niya. Isang inang nawalan, isang inang nagkamali, isang inang ngayon ay kinamumuhian ng sarili niyang mga anak. Tumalikod si Sam mula sa ina niya at humarap sa akin. Ang galit sa mga mata niya ay napalitan ng matinding lungkot at pagsisisi. Aya kapatid di. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin, iniabot ang kamay na nanginginig. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung naging bahagi ako ng sakit na to, kung naging bulag ako sa katotohanan. Umiling ako, ang mga luhay patuloy pa rin sa pagdaloy. Wala kang kasalanan, Sam. Wala. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Ang init ng palad niya na dati nagdudulot ng kilig, ngayon ay naghahatid ng kakaibang kapanatagan, ang kapanatagan ng isang kapatid. Hindi kita iiwan, Aya. Hahanapin natin ang hustisya para sa iyo. Hindi na kita hahayaang masaktan pa. Ang mga salitang iyon ni Sam ay nagbigay ng kaunting lakasan ng hihina kong kalooban. Pero ang sakit ay naroon pa rin, malalim at sariwa. Ang katotohanan ng kapatid ko siya ay isang bagay na kailangan kong tanggapin kahit pa masakit. Ang pangarap ng isang pag-ibig na namumuo ay kailangang ibaon ng tuluyan. Umalis kami ni Sam sa Claras, iniwan si Ma'am Janisa na umiiyak sa parking lot. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Basta't magkasama kami. Dinala ako ni Sam sa isang maliit na apartment na inuupahan niya malapit sa university kung saan siya nag-aaral ng business management noon, bago siya na-aksidente at pansamantalang huminto. Simpleng lugar pero malinis at maayos. Dito ka muna, Aya, sabi niya. Mas ligtas ka rito. Naupo ako sa sofa, yakap-yakap ang sarili. Ang lahat ng nangyari ay parang isang masamang panaginip. Ang pagod at sakit ay bumalot sa buong katawan ko. Sam, sabi ko, ang boses ay paos. Si Nanay Nen alam niya ang lahat. Siya ang nag-alaga sa akin sa ampunan. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Sam. Si Nanay Nen? Yung matandang may sari-sari store sa palengke. Siya pala yon. Tumango ako. Kailangan natin siyang puntahan. Marami pa siyang alam. Marami pa tayong kailangang malaman. Nang gabing iyon, pagkatapos naming kumain ng simpleng hapunan na binili ni Sam, umuwi ako sa bahay ni Nanay Nen. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari.
Si Nanay Nene, gaya ng dati, ay kalmado lang na nakinig, paminsan-minsan ay hinihimas ang likod ko. Darating din ang panahon ng paghilom, Aya, sabi niya. Ang mahalaga, alam mo na ang katotohanan. At kasama mo na ang kapatid mo. Sa mga sumunod na araw, si Sam ay naging anino ko. Lagi siyang nasa tabi ko, sinisiguradong okay lang ako. Nag-usap kami ng matagal, tungkol sa mga nawalang taon, tungkol sa mga pangarap namin, tungkol sa sakit na nararamdaman namin. Sa bawat kwento, sa bawat luhang pumapatak, unti-unting nabubuo ang isang ugnayan na mas matibay pa kaysa sa inaakala ko, ang ugnayan ng magkapatid. Isang gabi, habang nakaupo kami sa maliit na balkonahe ng bahay ni Nanay Nen, nakatanaw sa mga bituin, biglang nagsalita si Sam. Aya, sabi niya, naaalala ko na ang ilang bagay bago ang aksidente. Naaalala ko na si Mama palagi siyang malungkot. Palagi siyang may hinahanap. Akala ko noon dahil lang sa stress sa trabaho. Pero ngayon naiintindihan ko na. Ikaw ang hinahanap niya. Napatingin ako sa kanya. Sa tingin mo mahal pa rin niya ako? Aya, mabilis na sagot ni Sam. Mahal ka ni Mama. Alam ko iyon. Nagkamali siya. Malaki ang kasalanan niya. Pero nanay pa rin natin siya. At alam kong nagsisisi na siya. Hindi ako kumibo. Ang sakit ay naroon pa rin. Ang sugat ay malalim pa. Pero sa sinabi ni Sam, may kaunting liwanag na sumilay. Ang pag-asa ng pagpapatawad. Isang hapon, habang naglilinis ako sa kwarto ko, napansin ko ang isang maliit na rosaryo na nakasabit sa dingding. Kinuha ko iyon at naupo sa kama. Nagsimula akong magdasal. Hindi ko alam kung ano ang idadasal ko. Siguro para sa kapatawaran. Siguro para sa paghilom. Siguro para sa lakas na harapin ang bukas. Habang taimtim akong nagdarasal, biglang tumunog ang cellphone ni Nanay Nen mula sa sala. Narinig ko ang boses niya na medyo nag-aalala. Pagkatapos ng ilang sandali, kumatok siya sa pinto ko. Aya, anak, sabi niya, bakas ang pag-aalala sa mukha. Si Sam. Tumawag. Nasa ospital daw si Ma'am Janisa mo. Natigilan ako. Ano pong nangyari? Hindi sinabi ni Sam ang detalye. Basta ang sabi niya, kailangan daw nating pumunta doon agad. Mukhang seryoso. Ang puso ko ay biglang kumabog ng malakas. Si Ma'am Janisa ang nanay ko nasa ospital. Sa kabila ng lahat ng sakit at galit, naramdaman ko ang isang matinding pag-aalala. Ang takot na baka mawala siya sa amin nang hindi pa kami nagkakaayos, nang hindi ko pa nasasabi sa kanya na kahit papaano, napapatawad ko na siya. Ang pagdurusa ay may iba't ibang mukha. At minsan, sa gitna ng pinakamatinding sakit, doon sumisibol ang binhi ng pagtanggap. Ang biyahe papuntang ospital kasama si Nanay Nen ay puno ng agam-agam. Bawat preno ng taxi, bawat liko, pakiramdam ko ay lalong bumibigat ang dibdib ko. Ano kaya ang nangyari kay Ma'am Janisa? Ang mga tanong ay bumabagabag sa isip ko, kasabay ng mga dasal na sana ay ligtas siya. Ang galit na naramdaman ko para sa kanya ay unti-unti nang nahahalinhan ng takot. Takot na baka huli na ang lahat para sa isang bagong simula. Pagdating namin sa ospital, naabutan namin si Sam na palakad-lakad sa labas ng emergency room, balisa ang mukha. Pagkakita niya sa amin, agad siyang lumapit. Sam, anong nangyari kay Mama? Tanong ko agad, hindi na makapaghintay. Huminga ng malalim si Sam. Inatake siya sa puso, Aya. Mabuti na lang at nadala agad siya rito ng driver niya. Nasa loob pa siya, inoobserbahan ng mga doktor. Napahawak ako sa bibig. Atake sa puso. Dahil kaya sa stress? Dahil kaya sa mga nangyari sa amin? Ang guilt ay nagsimulang sumalakay sa akin. Kasalanan ko to, mahina kong sabi, napayo ko. Kung hindi ko lang siya, kung hindi lang kami nag-away. Niyakap ako ni Sam. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Aya. Hindi mo kasalanan. Matagal nang may problema sa puso si Mama, ayaw niya lang ipaalam. Siguro, na-trigger lang ng mga nangyari. Lumabas ang isang doktor mula sa emergency room. Agad kaming nilapitan. Kayo po ba ang pamilya ni A.S. Janisa Montero? Opo, Doc. Ako po ang anak niya, sagot ni Sam. Kumusta na po siya? Stable na ang kondisyon niya sa ngayon, sabi ng doktor na nagbigay ng kaunting ginhawa sa amin.
Pero kailangan siyang manatili dito sa ospital para sa masusing observation at mga tests. Mukhang apektado ng matinding stress ang puso niya. Iwasan muna natin siyang ma-stress palalo. Nagkatinginan kami ni Sam. Ang salitang stress ay tila direktang nakaturo sa amin. Pinayagan kaming makita si Ma'am Janisa ng sandali. Nakahiga siya sa kama, maraming nakakabit na tubo sa katawan, maputla ang mukha, pero payapa na ang hitsura. Nakapikit siya, tila mahimbing na natutulog. Lumapit ako sa tabi niya. Pinagmasdan ko ang mukha ng ina ko ngayon ko lang unti-unting nakikilala. Sa kabila ng lahat, siya pa rin ang nanay ko. Ang dugong nananalaytay sa mga ugat ko ay galing sa kanya. Hinawakan ko ang kamay niya. Malamig iyon. Mama, bulong ko, magpagaling po kayo. Nandito lang kami ni Sam. Hindi ka namin iiwan. Hindi ko alam kung naririnig niya ako, pero sana, maramdaman niya. Sa mga sumunod na araw, salitan kami ni Sam sa pagbabantay kay Ma'am Janisa. Si Nanay Nen naman ang nag-aasikaso sa amin, nagdadala ng pagkain at malinis na damit. Unti-unti, nagkakaroon ng linaw ang lahat. Ang mga sugat, bagamat malalim, ay nagsisimula ng maghilom. Isang hapon, habang ako ang nagbabantay, dahan-dahang iminulat ni Ma'am Janisa ang kanyang mga mata. Medyo nalilito pa siya noong una, pero nang makita niya ako, isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Aya anak, mahina niyang sabi, garalgal pa ang boses. Naluha ako. Mama, gising na po kayo. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay niya. Patawarin mo ako, anak, sabi niya, ang mga mata ay nangingilid na rin ng luha. Sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Sa lahat ng sakit na naidulot ko. Umiling ako. Tapos na po yon, Mama. Ang mahalaga, nandito na kayo. Magpagaling po kayo. Nag-usap kami ng matagal ng hapong iyon. Ikinuwento niya ang tungkol sa lolo ko, sa takot niya, sa pagsisisi niya. Ikinuwento ko rin ang buhay ko sa ampunan, ang pangungulila ko, ang mga pangarap ko. Walang sisihan, walang galit. Tanging pag-uunawa at pagtanggap. Sa wakas, naramdaman ko ang init ng pagmamahal ng isang ina. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan nang nakalabas ng ospital si Ma'am Janisa. Bagamat medyo mahina pa, bakas na sa mukha niya ang bagong sigla. Nagdesisyon siyang magpahinga muna sa pamamahala ng Claras at ipaubaya muna ito kay Sam, na buong pusong tinanggap ang responsibilidad. Isang umaga, habang nag-aalmusal kaming tatlo, ako, si Sam, at si Ma'am Janisa, sa bahay nila, pinilit nila akong doon na muna tumira pansamantala, may dumating na hindi inaasahang bisita. Isang lalaking nasa edad 40, formal ang kasuotan, may dalang briefcase. Magandang umaga po. Ako po si Attorney De Leon, pakilala niya. May mahalaga po akong dala para sa inyo, lalo na para kay Init Aya. Nagkatinginan kami. Ano kaya ito? Binuksan ni Attorney De Leon ang kanyang briefcase at inilabas ang ilang dokumento. Ayon po sa huling habilin ng yumaong Don Miguel Montero, ang inyong lolo, Init Aya, may iniwan po siyang trust fund para sa inyo. Ito po ay bilang pagbabayad puri sa mga nagawa niyang pagkakamali sa inyong ina at sa inyo. Natigilan kaming lahat. Si Lolo. Ang taong dahilan ng lahat ng ito, may iniwang mana para sa akin. Ayon din po sa dokumentong ito, patuloy ng abogado, bago siya pumanaw, sinubukan niyang hanapin kayo. Nagsisisi po siya sa kanyang mga nagawa. Nakasaad din dito na may isa pa kayong kamag-anak na matagal nang nais makipagkita sa inyo, ang kapatid po ni Don Miguel, ang inyong grand aunt, si Doña Esmeralda. Nakatira po siya sa probinsya, at matagal na raw po niyang alam ang tungkol sa inyo at nais kayong makilala. Parang isang eksena sa pelikula. Ang pamilyang akala ko'y wala na, unti-unti nang nabubuo. Isang lolo na nagsisi, isang lola sa tuhod na gustong makipagkita. Handa po ba kayong makipagkita sa kanya, Init Aya? Tanong ng abogado. Napatingin ako kay Ma'am Janisa at kay Sam. Mumiti sila sa akin, isang ngiting nagsasabing susuportahan nila ako anuman ang maging desisyon ko. Tumango ako. Opo, attorney. Gusto ko po siyang makilala. Kinabukasan, lulan ng van ng pamilya, kasama si Sam at si Ma'am Janisa, tinahak namin ang daan papunta sa probinsya, kung saan nakatira si Doña Esmeralda. Si Nanay Nene ay naiwan muna para asikasuhin ang tindahan, pero nangakong susunod.
Ang bahay ni Doña Esmeralda ay isang lumang bahay na bato, malaki at napapaligiran ng malawak na hardin. Sinalubong kami ng isang matandang babae na elegante pa rin ang tindig sa kabila ng edad, ang mga mata ay puno ng kabaitan at pananabik. Aya, apo ko, sabi niya, niyakap ako ng mahigpit. Sa wakas, nakita na rin kita. Naramdaman ko ang init ng kanyang yakap, ang pagmamahal ng isang pamilyang matagal kong hinanap. Ang araw na iyon ay puno ng kwentuhan, tawanan, at ilang patak ng luha ng saya. Nakilala ko ang iba pa naming kamag-anak. Naramdaman ko ang pagiging kabilang. Naramdaman ko ang pagmamahal na walang kapalit. Sa pagtatapos ng araw, habang pinagmamasdan namin ang paglubog ng araw sa malawak na bukirin, nilapitan ako ni Sam. Masaya ka ba, Aya? Tanong niya. Umiti ako, isang iting abot tenga. Sam. Sobrang saya. May isa pa akong sorpresa sa'yo, sabi niya, may kinang sa mga mata. Kinuha niya ang kamay ko. Halika. Dinala niya ako sa gilid ng kalsada kung saan may nag-aabang na isang makulay na jeepney. Ang jeepney na iyon pamilyar sa akin. Ito yung jeepney na madalas kong sakyan noon sa Maynila, yung may nakasulat na Ikbiyaheng Pag-asa isa gilid. Naaalala mo ba to? Tanong ni Sam. Tumango ako, nangingilid ang luha. Paano? Binili ko. Para sa'yo. Para sa ating bagong simula. Ngumiti siya. Sakay na, kapatid. May biyahe pa tayong kailangang tapusin. Sumakay kami sa jeepney, kasama si Maam Janisa at si Doña Esmeralda. Ang dating biyahe ng pangulila ay napalitan ng biyaheng puno ng pag-asa. Ang mga sampagitang minsan kong inilako sa kalsada ay naging simbolo ng isang bagong bukas, isang bagong pamilya, isang bagong buhay. Ang Isla de Clara, na minsan ay naging saksi sa aking mga luha at kabiguan, ngayon ay nagdiriwang kasama ko. Ang buong barangay Mabini ay buhay na buhay sa kislap ng mga banderitas at lakas ng tugtugan mula sa mga sound system na nakakabit sa bawat poste. Fiesta! Ang taunang pista ng aming patron na ngayon ay mas may espesyal na kahulugan para sa akin. Ito ang unang fiesta ko kasama ang aking tunay na pamilya. Ang Claras, ang restoran na minsan ay nagbigay sa akin ang trabaho at pagkatapos ay sakit ng ulo, ngayon ay sentro ng selebrasyon ng aming pamilya. Sa malawak na hardin sa likod nito, kung saan dati ay nakatanaw lang ako mula sa bintana ng staff house, ngayon ay may mahabang mesa na puno ng masasarap na pagkain. Nandoon si Maam Janisa, ang aking ina, na ngayon ay mas madalas nang nakangiti, ang mga mata ay hindi na kasing lamig ng dati. Katabi niya si Doña Esmeralda, ang aking lola sa tuhod, na walang sawang nagkukwento tungkol sa kabataan ng aking ina at ni Lolo Miguel. Si Nanay Nene, na itinuturing ko na ring pangalawang ina, ay abala sa pag-aasikaso sa mga bisita, kasama ang ilang mga dating kasamahan ko sa Claras na ngayon ay mga kaibigan ko na. At si Sam, ang aking kapatid, ang aking kakampi, ang aking matalik na kaibigan, palagi siyang nasa tabi ko, ang ngiti niya ay kasing init ng sikat ng araw. Masaya ka ba, Aya? Bulong ni Sam sa akin habang kumukuha kami ng leche flan. Ang paborito naming pareho. Tumango ako, ang puso ko'y puno ng hindi maipaliwanag na saya. Sobra, Sam. Parang panaginip pa rin ang lahat. Hindi ito panaginip, Aya, sabi niya, pinisil ang kamay ko. Totoo to, ito ang pamilya natin. Lumapit sa amin si Maam Janisa, may dalang isang baso ng fresh buko juice. Para sa paborito kong anak na babae, sabi niya, iniabot sa akin ang baso. Ang salitang anak na babae, mula sa kanya ay musika sa aking pandinig. Salamat po, Ma, sabi ko, niyakap siya. Ang yakap na dati mailap ngayon ay puno na ng init at pagmamahal. Alam mo, Aya, sabi ni Maam Janisa, hinahaplos ang buhok ko. Lagi kong ipinagdarasal na sana, isang araw, makita ulit kita. Na sana, mabigyan ako ng pagkakataong humingi ng tawad at bumawi sa lahat ng pagkukulang ko. At heto ka na. Isang napakalaking biyaya mula sa Diyos. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Niyakap ko siya ng mas mahigpit. Mahal na mahal ko po kayo, Mati. Mahal na mahal din kita, anak. Ang salo-salo ay nagpatuloy. May kantahan sa videoke, sayawan at walang katapusang kwentuhan. Ang mga tawa ay umalingaw sa buong hardin, sumasabay sa himig ng banda na tumutugtog ng mga paboritong hits. Pinagmamasdan ko silang lahat, ang pamilya ko, ang mga kaibigan ko.
Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kwento ng pagsubok at tagumpay. At sa gitna ng lahat ng iyon, naroon ang pag-ibig, pag-ibig na nagbubuklod, pag-ibig na nagpapatawad, pag-ibig na nagbibigay ng pag-asa. Napansin ko si Manang Josie, ang dating tagahugas sa Claras na minsan ay naging masungit sa akin. Ngayon, kasama niya ang kanyang mga apo, masayang kumakain ng spaghetti. Lumapit ako sa kanya. Manang Josie, kumusta na po kayo, bati ko. Nagulat siya, pero agad ding bumiti. Aya, iha. Ayos lang kami. Ang saya-saya naman dito sa inyo. Ang ganda-ganda mo lalo ngayon para kang isang prinsesa. Naku, Manang, hindi naman po. Nahiya ako. Salamat po sa pagdating. Walang anuman, iha. Alam mo, noong una, naging masama ang tingin ko sa'yo. Pero nakita ko kung gaano ka kabait at kasipag. At ngayon, nakikita ko kung gaano ka kamahal ng pamilya mo. Karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Ang mga salita ni Manang Josie ay nagbigay ng karagdagang init sa puso ko. Ang pagtanggap ng ibang tao, lalo na ng mga minsan ihumusga sa iyo, ay isang napakagandang regalo. Habang papalalim ang gabi, at ang mga bituin ay nagsisimula ng kumislap sa kalangitan, nagkaroon ng isang munting seremonya ng pasasalamat. Nagbigay ng maikling talumpati si Maam Janisa, puno ng pasasalamat sa Diyos at sa lahat ng taong naging bahagi ng aming paglalakbay. Si Sam ay nagbigay din ng mensahe na inialay niya sa akin ang kanyang kinawalang kapatid na natagpuan. Hindi ko napigilan ang mapaluha. Nang ako na ang magsalita, nanginginig pa ang boses ko. Hindi ko po alam kung paano sisimulan panimula ko. Ang puso ko po ay umaapaw sa saya at pasasalamat. Sa pamilya ko po na tinanggap ako ng buong buo. Sa mga kaibigan ko po na hindi ako iniwan. At sa Diyos po na hindi ako pinabayaan. Tumingin ako kay Sam pagkatapos kay Maam Janisa at kay Nanay Nen at Doña Esmeralda. Natagpuan ko na po ang tunay kong tahanan. At ang pag-ibig na matagal ko nang hinahanap. Pagkatapos ng mga talumpati, nagkaroon ng sayawan. Isinayaw ako ni Sam pagkatapos ni Maam Janisa. Kahit si Doña Esmeralda ay sumubok sumayaw sa saliw ng isang lumang tugtugin. Ang saya ay walang kapantay. Habang nakaupo ako sa isang tabi, pinagmamasdan ang masasayang mukha sa paligid ko, nilapitan ako ni Sam. May dala siyang isang maliit na supot na papel. Para sa'yo, sabi niya, iniabot ito sa akin. Binuksan ko ito. Sa loob, isang kwintas na sampagita, pero hindi ordinaryong sampagita. Ang bawat bulaklak ay yari sa maliliit na perlas, kumikinang sa ilaw ng mga parol. Sam! Ang ganda, mangha kong sabi. Naaalala mo yung mga sampagitang tinitinda mo dati, tanong niya. Sabi ko sa sarili ko, balang araw, bibigyan kita ng sampagitang hindi nalalanta. Isang sampagitang simbolo ng pag-asa at ng pag-ibig na walang hanggan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Salamat, Sam. Salamat sa lahat. Walang anuman, kapatid. Mahal kita. Mahal din kita, Sam. Ang pag-ibig ay hindi lamang nasusukat sa dugo o sa relasyon ng magkasintahan. Ang pag-ibig ay nasa pagtanggap, pagtitiis, pag-unawa at pagkakaisa. Ito ang pag-ibig na natagpuan ko sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan at sa sarili ko. Bigla, may isang maliit na batang babae, marahil mga 6 na taong gulang, na tumakbo papalapit sa amin. May dala siyang isang pirasong papel na iginuhit niya. Isang larawan ng isang pamilya na masayang magkakahawak kamay sa ilalim ng araw, sa tabi ng isang bahay na may mga bulaklak ng sampagita sa hardin. Ate Aya, Kuya Sam, para po sa inyo, sabi ng bata, iniabot ang drawing. Siya si Maya, isa sa mga batang tinutulungan ng foundation na sinimulan ni Maam Janisa para sa mga ulila at mga batang lansangan. Kinuha ko ang drawing, ang puso ko'y lalong napuno ng saya. Tiningnan ko si Sam at mumiti kami sa isa't isa. Ang lihim ng bulaklak ng sampagita ay hindi na isang lihim. Ito ay isang kwento ng pag-asa, ng paghilom, at ng pag-ibig na walang hanggan, isang pag-ibig na patuloy na mamumukadkad, tulad ng mga bulaklak sa aming hardin, sa bawat bagong umaga. Ang biyahe namin ay nagpapatuloy, puno ng mga pangarap at ng pangakong hinding-hindi na kami muling magkakahiwalay. Mga minamahal kong mambabasa. Isang napakalaking yakap at taos-pusong pasasalamat ang ipinaaabot ko sa inyong lahat na sumubaybay sa paglalakbay ni Aya, ni Sam,
at ng kanilang pamilya sa bawat kabanata ng T, ang lihim ng bulaklak ng jasmine. Ang inyong oras, ang inyong mga hininga sa bawat cliffhanger, at ang inyong pananabik sa susunod na mangyayari, lahat ng iyon ay nagsilbing inspirasyon at lakas para sa akin upang tapusin ang kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat salita, bawat eksena, at bawat damdamin ng mga tauhan, para na rin akong naging bahagi ng kanilang mundo. Naramdaman ko ang pait ng pag-iisa ni Aya, ang bigat ng lihim ni Janisa, ang pagkalito at pagmamahal ni Sam. May mga pagkakataong napapangiti ako sa kanilang mga simpleng kilig, at may mga sandaling napapaluha ako sa kanilang mga pagdurusa. Ang pagsulat nito ay naging isang emosyonal na paglalakbay din para sa akin, isang pagtuklas sa lalim ng sakit, sa kapangyarihan ng pagpapatawad, at sa walang hanggang pag-asa na hatid ng pamilya at pag-ibig. Sa likod ng mga dramatikong tagpo at mga sikretong nabunyag, ang nais ko talagang iparating ay ilang simpleng mensahe. Una, ang bawat isa sa atin, gaano man kasakit ang nakaraan o kahirap ang kasalukuyan, ay may karapatang magmahal at mahalin. Ang paghahanap natin sa ating lugar sa mundo ay hindi laging madali, ngunit sa dulo ng lahat, mayroong naghihintay na tahanan. Pangalawa, ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa pag-aalaga, pag-unawa at pagtanggap ng walang kondisyon. Minsan, ang mga taong hindi natin kadugo ang siyang nagiging pinakamatibay nating sandigan. At panghuli, ang pagpapatawad sa iba at sa ating sarili, ang susi sa tunay na paghilom. Hindi ito madali, ngunit ito ang magpapalaya sa atin mula sa bigat ng nakaraan. Umaasa akong sa pagbabasa ninyo ng kwentong ito, may mga aral kayong napulot, may mga damdaming napukaw, at may mga karakter kayong minahal. Naway ang kwento ni Aya ay magsilbing paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na bituin ng pag-asa. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, inaanyayahan ko kayong ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. At higit sa lahat, nais kong marinig ang inyong sariling mga saloobin at damdamin. Mag-iwan lamang kayo ng komento sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ay napakahalaga sa akin. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Nagmamahal.